Mayong adlaw sa tanan nato mga ka-YouTube subscribers. Kininausab si Papa Joe para diri sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. O karong adlaw, lain na sad nga istorya sa kinabuhi nga ato ang pagasawan, nga ato ang makatunan. O kini, pinadala ni Ariel, nga naguluhan, Mysterious Girl. Dear Papa Joe, kumusta og maayong adlaw? Just call me Ariel. Og nagsugod ka exciting akong love life dihang fresh graduate pa lang ko sa akong kurso nga journalism. Bata pa lang ko, pangandoy na gyud nako nga mamahimong reporter. Pero dili sayon nga mahitabo tungod kay Pilaray radio station sa moang syudad. One step at a time lang. Giabsorb ko sa magazine company nga ako ang gi-OJT-han. Usa nako ka researcher. Walay sweldo, allowance lang, pero laban lang gihapon. Kay mao akong pangandoy nga makatrabaho kanang mabilong sa media society. Unang assignment nako kinahanglan ko nga mo-travel sa usa ka remote nga lugar para sa akong research assignment. Mag-interview ko sa mga tao about sa ilang way of living, sa ilang panginabuhi, ug ang main purpose nako mao ang pag-survey sa usa ka lugar nga gituhuan nga dunay mina sa oil. Ang akong pamilya mo ay number one nga against sa ko ang karir. Kay wa ko ni klaro. Walay tarong nga sweldo. Ug mas ako pagani ang makagasto sa akong mga kanunon ug uban pa nga panginahanglan. Ready na ko sa akong dadunon, ang akong backpack, laptop, smartphone, ballpen ug notebook ug uban pa. Pagawas nako sa akong kwarto, bit-bit na nako ang tanang gamit. Ang ako ang tibok pamilya naa sa mong sala. Nitanaw nako si mama, papa, ug ang akong manghod nga babae. Ayon na lagdayon lang ga, oy. Ako'y ikuyawan anang imuhang adtuan, oy, kidagharabang rebilde diha. Matud pa sa akong mama nga nigakus nako, Papa Joe. Ma, nanasab ka ana, abi na ko nagkasinabot na ta. Nisugot na ra ba ka? Dili na pwede nga usbon nimo imong desisyon. Gawas pa, need yun din ako nga mga ingon-ani nga adventures para makakatunsab ko sa kong pagka-independent. Tubag ko pa. May pa, mga apply na lang kag call center dong. Kanabang mga BPO ba? Nagaguhago raman taong ka ng imuhang kahimtang. Uy, murag uwa medyo kay padulungan ana. Matod pa sa kong papa. Against good kayo sila kay gawas nga kuyaw ang akong atuan nag-inusara lang ko. Wala pagyoy saktong bayad, unya malayo pa ko sa ilaha. Pinangga magugukayo nila ni mama ug papa. Wag ko nakaagi og kalisod sa akong pag-college. Hinatagan ko sa akong mga gusto. Dili mi dato, Papa Joe, pero gipa-feel good sa akong mga ginikanan nga wa mi maglisod, labi na sa among pag-eskwela sa akong manghod. Ang akong atuan kasikbitra nga syudad sa mong gipuy-an, exaggerating na pud kay si mama nga kuyaw ang maong lugar, pero dili manggod. Wala palang yun kayo maabti og sibilisasyon pero di man kayo tantong bukid. Nag-travel ko by bus og after 6 hours na travel naabot na ko sa akong adtuan. Usa ka taon nga mingaw kayo. Dili pa gani sementado ang karsada ug ang ilahang means of transportation, mga bus nga dili di aircon. Ug ang uban ani kagang-kagang pa. Bit-bit ang ako mga gamit naglakaw ko paingon sa akong puyanan nga pension house nga og nila pa nag-inusara sa mong lungsod. Nakita naman sa dayon nako ang pension house, bali mao na to ang pinaka-heart sa maong lugar. Dunay mga tindahan sa unahan unya sa tapad sa akong pension house, dunay nag-inusara nga telephone booth nga kinaraan pa kaayo og style. Kay katupang tuyok-tuyokon nimo sa imuhang tudlo para makadial ka sa number nga imong tawagan. Napahunong ko sa akong paglakaw diyang nakita ko gwapang babae nga naasud sa telephone booth. Naka-side view siya, samtang seryoso sa iyang kaistorya sa telepono. Sa tanang tao nga ako nasugatan dito, siya pa siguro ang nakita na ko nga puti. Taas, nga wavy ang iyang buhok nga naka-ponytail. Lahi kay siya sa babae sa syudad. Multaw magudayon ang iyang beauty, kay natural ang iyang pagkagwapa. Why makeup, walay lipstick, unya ang kilay, halata nga wa pa kaagi og kagis. Natural pagyud ang iyang kilay. Simple and natural. Nagyud kaayo siya nga pagkababae.
Mo ni factors nga nakapadani pag-ayon nako. Dagan ako mga babae nga na-meet sa city pero kinimbayhana na agi siya something. Na-curious ko, mao nga nipaduol ko sa telephone booth. Nagatang ko nga mahuman siya. Ug after few minutes, nigawas na siya. Kinilaging city boy ta, unya taas kay self-confidence, ako siyang gialihan sa iyang agianan. Excuse me mo agi ko, matud pa sa mga babae. Sure miss, makagira ka. Pero sa di pa kumuhawa sa agianan ba? May I know your name first? Tubag ko pa. Dungan sa kong pag-abot, tenga nga smile nga niya. Pero nakalitan ko sa iyang sunod nga gibuhat. Gipatiran niya nga akong tuhod, kusog kayong pagkapatid, mao nga nalupog ko o kadiyot. Mao nga nakagidayin siya. Paspas kay siya nga nilakaw palayo. Igo na lang nako siyang gisundan sa akong tanaw. Kamong taga syudad, ayaw gyud binuang sa mga babae diri sa bukid. Kay tuhuron gyud mo. Matod pa so sa katiguang nga lalaki nga tigbantay sa telephone booth. Di man to binuang ako anoy. Sabaday nga malab at first sight ta. Tubag ko pa nga to sa tiguang. Naka-check-in ako sa pension house ug nagpahimutang nako sa kong mga gamit yang ni Santo Masad sa akong nahuna ang babae. Ambot ba nga wa man ko makalimot niya. Di balik og naog sa ubos niadto ko sa telephone booth ug nangutana. Excuse me noy, pwede mga favor? Doon na kay telephone number atong bayhana katong gwapa nga isog. Daling nitubag ang tiguang at tigbantay nga. Wala oy, ngano magbaton man kog number niya nga di mami kaila. Regular customer to nako. Siyempre, wampoy wilaing telepono diri gawas sa munisipyo police station. Tubag pa sa mga lalaki. Tagaan di kag 100 pesos noy. Hatagil lang kus number ato yung gitawagan bi. Matod ko pa, nga to niya. Kaya nga nung imo man tawagan, waka kuya pi. Ganaan ka mataktak ko sa kong trabaho din Dagan na ba nag-apas ang trabaho Sorry di ko ka buhat anak. Pero kung ganahan ka, doon nilay pamagi para makita ni mo balik itong bayhana. Ambi na mong 100 pesos na be para ako kang masultian. Way daghang pangutana, gitunol na ko niya ang 100 pesos. Karon sulti ko noy, asa na ko makita itong bayhana para makita ko niya pag-usab. Matod ko pa nga to niya. Dali pud kayo siya nga nakatubag. Dinhi, kada Biyernes, mga alauna sa hapon, mugamit gyud na siya sa telepono dinhi. Kung gusto ka, magpaabot pagkag-usa ka semana. Usapan nimo siya makita pag-usab. Kaya na ko nga maghuwat og 1 week while waiting sa adlaw nga Biyernes nakalugar pa kog himo sa kong assignment nga maoy rason nga nung nakaabot ko adtong lugara. Insakto nga usa ka semana, human ang akong trabaho, pwede na unta ko nga mobalik sa syudad pero di mahimo. Di ko muuli ug di na ko mailaila ang maong maanyag nga babae. Nagsige nagtawag ang akong mama kay papulion na kuno ko niya. Kinahanglan na ka mobalik diri Ariel. Kay moabot ra bagi ka sa Amerika ang anak nga babae sa kumpare si mong papa. Matod pa ni mama nako. Nanasagana mo Bisag kinsa lang na imo itupo nako. Mura man taon tag di ta ka mao manguyab Kinahanglan pa matatagaan. Reklamo pa nako sa kong ginahan. Unya, unsa man ang mga bayhana imong nauyab kadto? Kadto ba before nga arte man kayo di gani ka mao manghugas og plato? Matod pa ni mama. Unya ma, kanang anak sa kumpare ni Papa manghugas din na day nga gikan ka nag-Amerika. Siyempre wa bi ay maid sa Amerika dong. Hardworking kayo ni nga kabagababay. Guwapa pagyud, nurse pagyud. Matod pa ni mama. Samtang na istorya mi si mama sa kong cellphone na pahunong ko kay nakita nako ang maanyag nga babae nga padung nga musud sa telephone booth. Sige na ma, bye kay nakita na nako ang babae nga mao akong gipangita. Pag-joke ko pa nga to ni mama. Wa siya kababay nako dayon. Gipislit na dayon nako ang end call para mahuman na. Nagtago lang ko. Wa ko pakita samtang naglili sa babae sud sa telephone booth. Kisa kayang kaistorya nga seryoso man kay siya. Iyang kamot nagwarawara nga murag nasuko nga murag dunay gi-instruct sa tao nga iyang kaistorya sa pikas linya. Mga hapit 10 minutos gud siya sud sa telephone booth. Unya pagkahuman, paspas ka ni gawas o naglakaw na siya. Diyang niagpas ko siya likod. Hi miss. Siyagit ko pa sa mga babae. Nilingi kini og nangunot ang agtang pagkakita niya nako. Ikaw na sab? Sa ituyo ni mo nako. Ay kung ina nga, wa pa ka mutagam sa kong pagpatid ni mo. Matod pa sa mga babae.
Nitagam uy, mao gani nga nagpalayo na kong daan para di na ko nimo mapatiran. Tubag ko pa, samtang dako kay kong ngisin niya. Miss, kisa di imong kaistorya sa telepono, pangutana ko pa. Ambot ba nga sa tanan, dapat na kong ipangutana like kinsa ang name? Kanto pa mangyud ang ako na pangutanan niya. Chismoso sab ka no? Usay labot ni mo og kinsa to akong kaistorya. Di man ta magkaila. Tubag pa niya. Mao gani magpaila ko nimo. Ako di si Ariel. Ikaw, kisay name nimo? Pakyut ko pa. Nako nga pangutanan niya. Niya tubang siya nako og nitutok sa samang panagway diyang gipatiran ko niya first time na mong kita. Niya atras ko, kaya nahadlo ko niya. Di ko gusto nga mapatiran pag-usab. Dili panghatag akong panganoy, ug palihog lang ba, ay say pagsunod-sunod nako. Isog pa nga sulti niya nako, dayon lakaw ug paspas kayo. Sagol dagan. Ang iyang punteriya mao ang bus nga nagparking sa unahan. Mao nga nidagan po kusog. Maayo na lang kay nakapas ko sa bus o didto niagi ko sa pultahan sa likod. Diha sa unahan nga lingkuranan sa bus naglingkod ang mababay samtang ako diha sa luyo. Wa siya kalibutan nga nagkasakay naming duha. Ni travel gyud ko og mga 3 ka oras sa bus usa pa nga ni para ang mga babae. Pag naog niya sa atubangan nga pultahan, ninaogpog ko sa likod nga pultahan ug dali nga nagpasalipod sa kahoy nga naarasab daplin sa karsada. Lisod sa eskinita ang mga babae unya naglakaw palayo. Bukid na gyud kaayo tong dapita kay puros kakahuyan o kalubihan ang among nagian. Way laing balay nga akong nakita. Layo-layo pag yun siya og gilaktan. May na lang kay way siya lingi-lingi. Mao nga nakasunod gihapon ko niya. Bisan og diha ra ko siyang luyo. Nisaka sa bungtod ang mga babae unya ninaog na sa paubos. Dayon nakaagi pa mi gamay nga sapa. Unya ni padayon siya sa paglakaw. Gibati kong kahadlo kay layo na kayo ko og nalaktan. Ambot og makamao pa ba ko mo balik? Bahala na. Di man gani kumuwa sa syudad sa bukid pa kaha. Nga dali ra kayong tultulon. Naka-feel kong something strange sa mga babae. Lahi po siya. Dili siya friendly. Dili po maldita. Pero murag tunay kitaguan. Na-curious kong samot. Wa pa gani ko kaila siyang name. Mao nga ako lang siya gitawag og mysterious girl. Asa pa magkahadiay ang Pinoy-anan aning mysterious girl? Pangutana ko pa sa kong kagulingon. Kigikapoy na kong lakaw. Intahon nga wa gyud siya naabot sa iyang padulngan. Padayon lang gihapon ko og sunod niya bisan og basa na kay ko sa singot kay di rabi ko anad og lakaw og labi na sa ingon ato nga bukid nga lugar. At last, nakita na gyud ako pipila ka mga balay nga made out of light materials pero lagyo kayo ang distansya. Unya sunahan, di ako nakitaan nga 2-story house nga naginusara nga konkreto nga balay didto. Hollow block, unya sinpod ang atop. Didto, nisud si mysterious girl Papa Joe. Gablihan siya so sa kaidarang babae nga wa ko masayop iyang inahan. Nara ko sa layo, nagtago sa dakong bato. So magkaya akong buhaton, ulahos ka ko sa ilaha, manuktok ko og magpaila-ila, or mubalik na lang ko sa gianan. Taas na kayo kong naabtan og sayang pud kung di umudiritso sa akong tuyo. Nitindog ko sa akong gihupan nga bato dayong lakaw paingon sa hollow block nga balay. Wa ko'y tao nga nakitaan sa palibot, mao nga nanuktok ko. Usa kay darang babae ang niabli sa putahan, same nga babae nga niabli sa maong mysterious girl. Unsay tuyo? Pangutana pa niya nako nga isog kay tinutukan. Murag gibasa niya kung pagkataon niya itong higayuna, Papa Joe. Ako di ay si Ariel. Trabahante ko sa media company sa laing syudad. Pero dili trabaho akong tuyo din sa inyo, Kundi ni mo ikalain, ma'am. Mamisita unta ko sa imong anak. Anak? Kinsang anak? Isog pa niya nga pangutana. Katong babae ba nga taasunog buhok nga naka-ponytail ba? Permi iyang buhok dayon pution siya nga mistisahon. Pagpa-describe ko pa. Wa na makatubag ang idarang babae kay kalit nga ni butho si mysterious girl. Og sa itsura pa lang sa iyang naong suko na kay siya nako. Gibunlot niya ang kamot o gipasud sa ilaha. Nganong naman ka? Nagusam ka din Isog pa nga pangutanan niya nako.
namisita ra ko nimo miss. Unsaon nga di man ka musulti sa imong pangan, so ako lang kang gisundan diri sa inyo ha. Tubag ko pa. Nabuang man taong ka oy. Nangita gyud siguro kag sakit sa imong lawas no. Matod pa ni mysterious girl. Ngano di ay sa ba di ay kung mahigugma? Pangutan ko pa niya. Gugma? Kaduha pa ganita nagkita, gugma dayon. Lakaw na oy, hawa dayon samtang wa pa kay way nakakita nimo diri. Halos itukmod ko ni mysterious girl pagawa sa ilaha. Lakaw na dayon ug ayon nagyud pagbalik diri sa amo ah. Matod pa niya nako. Pero unsa ka man ako paguli nga di man ko kadumdum kung asa na tong karsada nga gihunungan sa bus. Tubag ko pa. Nagpangusmos kalagot ang mysterious girl. Unya ni gawas o naguna paglakaw. Sunod nako. Kay ihaton ti ka sa tanganan sa sakyanan. Matod pa niya. Paspas kay nga naglakaw nga kuwang na lang mudagan og way istorya-istorya. Bisan og mo open man lang conversation, di siya motubag. Oh, niya na ta. Dini ka mag-atang og bus. Og palihog lang taon, ayon na pagbalik din Matod pa niya. Ngano man miss, single pa man ka. Sa may kadlukan nimo nga natural raman nga kaibgan ka kay gwapa baya ka. Tubag ko pa. Minyo na ko okay? Satisfied na ka? Matod pa sa mysterious girls. Pero wa ko mutuo Papa Joe. Gisulti lang to niya para abugon ko niya. Naatol pa yun nga diha na'y napadung nga bus. Siya pa mismo ang nipara o gipasakay ko. Nagbarog lang yapon siya sa daplin sa karsada samtang nagtanaw sa bus nga nipalayo. Kinsa man gyud ka, mysterious girl? Kamisteryoso ba nimo? Di ko mutuo nga minyo ka. Matod ko pa sa akong huna-huna. Nisamot hinuon ko og ka-challenge nga padili-dili siya nako. I'm sure nga di ka to ang last naman pa nagkita. Yes, di gyud to ang last naman pa nagkita Papa Joe kay after 2 days nagkahandalas gyud ko. Ambot ba nga di magyud ko makatug og tarong sa pagunahuna sa mga misteryosong babae. Nalumay ka ko niya. Mura ba'y sulti-sulti dito nga doon ako na manglumay dito silang lugar. Kaswerte na po ko nun ako kung ako'y lumayon. Kay gwapa radto niya. O gilumay pa ko nga nung siya may way gusto nako. Or maybe nakagusto siya nako. Pakipot lang kay ingon anak kasagaran ang mga tao sa probinsya. Mga hard to get, di ba Papa Joe? Nibalik ko after 2 days sa ilang lugar sa misteryosong babae. Nasyak na sab siya pagkakita niya nako. Ginoo ko nga nung nianam si kadiri. Uy, pangutana pa niya nako. Kuan manggod, supposed to be mo pauli na ko sa syudad. Namo, pero ang problema kay wa man gani ko kay bawo sa imong name. Akong tawag nimo kay si mysterious girl lang gyud. Tubag ko pa. Mo rin na imong gusto? Gusto lang nimo makibaw sa akong pangalan? Evelyn ko. Karon nga nakabaw na ka, makalakaw na kadayon. Sa di pa mabot ang akong mga igsuon. Matod pa niya. Gitukmod ko niya pagpagawa sa ilaha. Nilakaw na lang ko. At least nakaibaw ko siyang name nga. Siya si Evelyn. Ang name sa mysterious girl Papa Joe. This time, wa na ko niya gihatod. Kamao na daw ko. Kaya nianha manggani ko sila kamao na pagkumuli. Layo-layo pagyud ang akong gilaktan unya mingaw pagyud kayo. Ilawom sa kakahuyan ug wa man lang gani balay nga imo makita sa daan. Diha na siguro ko ato sa tunga-tunga dihang doon ako'y nakit-an nga mga lalaki nga nagbarug sa unahan. Sa ihap na ko mga 5 ka buok lalaki. Padayon lang ko sa kong paglakaw ug diyang naabot na ko silang tungod na nga ipakog katahuran niya. Excuse me mga sir ha, muagi lang ko. Matod ko pa. Pero wag yun sila nagpadaplin. Feeling na ko, ila kong gialihan. Usa nila ang niharong na ko og isog ka ng utana. Usay tuyo naman ni Evelyn. Ni-smile ko og patay malisya ko nga nitubag. Kaila po dahi mong Evelyn. Actually, friends mi si Evelyn nagkaila mi sa lungsod kay adto man siya magtawagan sa telepono tapad sa pension house nga akong gistayhan. Wait lang, unsa re mo ni Evelyn? Iya may mga igsuon. Tubag pa supat ka lalaki. Ug usa ningon nga iya kong bana. Nasyak ko kay di ko makatuo. Wag yun. Sa itsura nga igsuon silang upat kay lahi kay silang mga naong ug mga itom kaayo samtang si Evelyn puti, kaayo ug mestisa. Ug ang nagpaila nga bana layo ra kay sa tinuod.
dili gyud gwapo. Mura pag nagkagidlay lang niya, itong pagyud kaig panit. Giunsa ninyo pagkaigsuon ni Evelyn nga lahi lagi kay mo og panagway, lahi siyag naong ninyo. Unya ikaw nga nagpailambana niya, dili man sad katuhuan kay daga pa man kaayo to tan-awon si Evelyn. Uy, tubag ko pa. Bata pag yun og immature pa kay ko manubag. Siguro na-offense sila sa ako ang pagka-insensitive. Dito sila nasuko sa akong tubag nila nga murag na insulto sila nako. Usa nila nitukbod nako og nahapla ko sa yuta. Wa pa gani ko makabangon, gipatid-patiran ako nila. Inig-aksyon ako tindog, dunay mo sukmag sa kong naong. Kumalupog ko sa yuta, dunay mo patid nako. Nagpakiluoy ko nila nga ilan akong hunungan, pero wagod sila maminaw nako. Hangtod nga nawad-an ako sa panimuot ug wa na ko masayod unsay sunod nga nahitabo. Nakamatngon lang kog buot nga murag dunay ni alsa nako og gisakay ko og sakyanan. Inigbukan ako sa kong mga mata, hanap-hanap akong pananaw murba og nakita nako ang naong ni Evelyn. Gusto na ko nga mutingog pero sakit kayo nga akong baba. Mao na lang ko nabantayan nga diha nako sa usa ka rural hospital og ila kong gitambalan. Nadunggan nako nga ningon ang doktor nga wala ray nabali sa iyahang kabukugan. Maulian ra ni siya og pipila ka adlaw kay bunog ra man ni. Nagyango-yango sa Evelyn og nagpasalamat dayon nilakaw na siya. Gusto unta na ko siyang hawiran, gusto na ko siyang tawagon pero luya na kayo ko og niilog ang kaduka nga akong gibati. Nistay ko sa mga ospital og mga tulo ka adlaw para magpaalim sa akong mga bunog. Unya, pagka-discharge gyud nako, igol na ako gikuha ang akong mga gamit sa pension house ug nisakay og bus paingon balik sa mong syudad. Murag second life na to nako, Papa Joe. May na lang kay wako patya. Swerte pa kay ko nga nakauli sa amuang nga buhi. Mao na to yung leksyon nga gitawag og lesson learned nako. Nga di nako magpataka og hasmag labi na sa babay unya sa lugar nga wa pagyud ko na ilhi. Naghisterikal og hilak si mama pagkakita niya sa akong sitwasyon nga bunog kayo. Tanawa ni resulta na imong kagahi si mong ulo, Ariel. Sukad karon ha, pahawa na imong trabaho. Nga way hinungdan ha, pang-apply og call center. Matod pa sa akong mama. O ma, pero waton sa nako nga mapapas niya akong mga bunog. Una ko mga apply og laing work. Tubag ko pa. Og tuod man, dihang na okay na ko, Papa Joe, nang apply na ko og call center agent sa BPO company. Unya, after few months na regular ko. After 1 year nahimo ko nga team leader, unya after 1 year and a half na promote ko og supervisory level. Purting lipaya sa akong mama. Gingnan ti ka, Ariel, mas nindot ang imong career karon. Timing pagyud kayo nga nauli na sab si Amelie gikan sa Amerika. Matud pa sa akong mama. Si Amelie ang iyang giingon nga anak sa kumpare ni Papa katong nag-work sa US nga usa ka nurse nga ilahang gitupo-tupo nako. Nakita na nako siya sa Facebook. Gwapahon sab siya pero di ra ba kasaligan ang mga FB pics kay kasagaran filter. Na-prove nako sa kong kagalingon nga wa nagsalik og filter si Amelie kay gwapa gyud siya sa personal. Dili kay siya puti, medyo morena pero hamis og panit. Unya do na pay dako og lawom nga dimples sa aping. Ang pinaka-nice sa iyang personalidad kay humorous kay siya, jolly kay istorya, no dull moments with her, which is completely opposite sa kinaiya ni Evelyn. Si Evelyn, nanong nisanto pa man siya sa akong una-una. It's been 2 years since niya itong trahedya nga nakulatahan ko sa mga lalaki sa ilang bukid. Nga matod pa, mga iksuon ug bana ni Evelyn. Dili na ako siya hunahon, mo-focus na lang ko ni Amelie. Nga niya itong mga panahona nagkasinabot nami. Nanguyab ko niya, unya iya kong gisugot. Before siya mobalik sa Amerika, nagpropose ko niya og wedding. Unya iya ra po gidawat ang akong proposal. Usa ka adlaw niya to, samtang nag-date mi ni Amelie diha mi sa coffee shop sud nga dapli na sab sa kalsada sa uptown. Sa kalit lang nakita ko ang lalaki nga niagi sa akong tungod. Maklaro man ako ang dagway kay bilduman. Gikulbaan ko. Di ko pwedeng masayop ang maong lalaki kadto ang usa sa nikulatan nako, usa sa mga lalaki nga nagpailanga igsuon ni Evelyn. Sa way daghang pangutana ni gawas ko sa coffee shop ug gitawag ang mong lalaki. Paglingin niya nako, nakaila pa siguro siya nako.
Nahadlok ug nidagan og kusog kayo. Ako pa gani siyang gisigitan. Nga di ko manghilabot niya pero nidagan lang gihapon. Gigukod pud nako ug taud yun mi nga naginukdanay. Nahunong lang kog dagan diyang dunay nilabay sa unahan nga babae nga murag pamilyar gyud nako. Murag naong ni Evelyn. Pero nawa rasab dayon among babae. Akong gipangita pero wag yun ako makit-i. Ngano man nga mura man ko og gialimungawan. Murag dili man si Evelyn ang babae. Unsa kapag abot niya sa among lugar nga sa tan-aw nako introvert man kay tumbayhana. Gibalikan na lang ako si Amelie nga dako ang kahibong pero instead nga mangutana ngano nidagan ko kalit, giagda ko niya nga manguli nami kay nagsugod na kuno ang party. Nagpa-party si mama sa balay para sa despedida ni Amelie. Dala na lang sab ang engagement party na munduha. Aligre kayo ang maong party, daghan kayo mga pagkaon, daghan pong mga bisita o kasagaran mga relatives ni Amelie. Mga tunga-tunga sa party dunay niabot nga laing bisita. Ako kuno ang gipangita. Nigawas pud ko sa among gate ug gitan-aw nako kung kinsa ang akong bisita kay wa man ko mag-expect og laing bisita nga moabot. Nisigang ako mga mata pagkakita nako ni Evelyn. Evelyn, nagunsa ka diri sa amo? Ni-smile kini ug medyo nauwaw unya ni duko. Ariel, sorry guys na itabo nimo dito sa amo ha. Matod pa niya nako. Katong hapit ko gipatay sa mga igsuon, wa na to 2 years ago naman to. Okay raman, ang importante nga gidala ko nimo sa ospital, mo nga nabuhi pa ko hantod karon, tubag ko pa. Pero di na mao kong tuyo, lahi akong giari sa inyo hang syudad Ariel. Nanarbaho manggug ko, dinhi unya wa ko'y kapuy-an. Okay lang ka og mustay ko sa inyo ha kung doon mo'y extra kwarto. Mubayad lang ko. Balag adto ko sa maid's quarter o di ba sa bodega. Okay lang nako. Ang importante doon ako'y kapuy-an. Unsa? Ari ka sa amo puyo. O murag naay bakante kay nagpahabang man si mama og kwarto sa likod sa among balay. Sure, okay ra kayo ka mo stay diri, tagaan ti ka og usa ka room sa likod for free way abang. Matud pa nako nga dali kay nakatubag. Wa na may kadugay og istorya ni Evelyn kay niabot si Amelie. Oy Ariel, kinsa man imong pretty visitor? Nganong wa man nimo padayon na? Pangutana pa ni Amelie nako. Kuan, actually, dili na ko siya visitor, mo rent siya og room diri sa amo. Dali ko pa nga tubag ni Amelie. Isugon na ko ang katabang nga paubanan si Evelyn sa iyang kwarto sa likod. Unya kami si Amelie ni balik sa party. Guwapa lagi to Ariel. Din man mo nakailaton niya. Pangutana pa ni Amelie nga medyo dunay pagduda sa iyang tingog. Wana ko siya tubaga. Sa akong gingon niya nga mas guwapa pa ka adto niya oy. Igo ra nga ni-smile si Amelie pero kita gyud nako ang iyang pagselos siguro tungod kay halata ra kayo nga lahi ang akong tinanawan kang Evelyn. Mas ni samot siya kagwapa dinhi sa syudad. Nindot ang iyang bestida nga iyang gisuot ug ngayan kay siya. Unya nang lipstick pa gyud siya. Mo'y nakapasamot ug enhance iyang beauty. Pagkaugma, ang larga na ni Amelie balik sa Amerika. Gihatod na ko siya sa airport ug pagkahuman niuli ko sa amoa. Ambot ba nga inspired man kay ko niya itong adlawa? Sige og smile ug halata nga in love ko. Kang kinsa ko na in love? Of course, sa akong fiancé nga si Amelie. Pero lahi ang gisugo sa kong utok. Nidiritso ko sa likod sa mga balay kung diin naa dito ang mga paabangan nga kwarto ni mama. Gisuod na ko ang kwarto ni Evelyn. Nakuratan si Evelyn pagkakita niya nako nga nasuod ko sa iyang kwarto. Labi na nga, giduol na ko siya. Kanang duol na lang kay siya nga wa siya kalihok kay gamay na lang. Ang kuwa nga mahagkan nako ang iyahang mga lips. Hinay nga gitukmod ni Evelyn ang akong lawas. Ayaw ko gitukmod Evelyn. Ayaw ko ipalayo nimo kay happy kay ko. Wa ko ma-expect nga after 2 years, ikaw lang gihapon ang love nako. Until now, matod ko pa. Noon sa kadiha, ay gani pagsulti ana. Kuno na nga kaslunon na ka. Tubag pa ni Evelyn. Yes, kaslunon pa lang. Di pa kasal, so libre pa ko nga mupili sa babae nga ako ang pakaslan. Ug ay na lang pamakak nako. Klaro kayo nga, doon na po kay gusto nako Evelyn. Kay ugwa pa, nganong niabot mga diri sa mua. Giyon sa man yung pagkaibaw sa akong address nga, wa man ko mohatag nimo sa una. Usaray tubag ana, nag-research ka. Ug kung asa ko puyo kay labog ko nimo, di ba? Di ti ka love Ariel uy, unsa ka ba? Gawas na dito sa kwarto kaw, kay laing kay paminawon nga kaslunon ka pero di ka sa akong kwarto sa laing babae. Matod pa ni Evelyn Papa Joe.
Unsay nakalain paminaw anak nga single pa man ko. Wa man ko makasala. Di ba ikaw single man pug ka? Di mo ko mutuo nga katong lalaki nga nagkulatan ako imo tong bana. Matod ko pa. Dungan sa pagakus kang Evelyn dahil gikalitan ako siya kiss yang lips. Nilugnot siya pero kusgan ko. Mao nga hugot nga girubo na ko siya og hawk sa iyang mga ngabil. Murag na kong nasudlan og panuway nito nga gayuna Papa Joe. Hapit na gyud nako ma-rape si Evelyn kundi pa lang so sa kapung nga kalit niya nga nasulti nako. Rebelde ko Ariel. Matod pa niya Papa Joe. Yes, nagrebelde ka sa imong malditong igsuon. Nakasabot ko ana. Tubag ko pa. Padayon lang gyapon ko og kiss sa iyang ngabil. Kusog ko nga gitukmon ni Evelyn. Seryoso ko Ariel. Rebelde ko. Kaaway na mo ang gobyerno. Og nasayod ka. Og nasayod ka ba nga ganon di ako sa syudad tungod kay doon na may operasyon. Pero nabulabog mi og nadakpan ang usa sa kauban na mo lalaki. Delikado na mi. Mo nga ni ako sa inyo ha kung diin mas safe og walay magtuo nga doon ay rebuilding nagpuyo sa inyo ha. Ako na sa manakuratan og di makatuo. Mao di ay nga lahi kay siya nilihukan sa ilahang bukid. Ug katong iyang gipailang nga mga igsuong lalaki, di niya mga igsuon nga kadugo, kundi igsuon silang grupo. Ug di pud siya minyo, wa siya bana. Saktor gyud di ay nga gitawag na ko siya og mysterious girl. Kay puno siya sa misteryo. Ug wa ko nasayop. Doon na gyud di ay siya gitaguan. Karon nga nakibaw na ka sa tinuod na kong pagkatao Ariel. Higugmaon pa ba ko nimo? Wala ko makatingog Papa Joe. Di na ko kinaiya nga magpakahiro. In fact, nahadlok ko sa iyang pagpuyo sa mua. Kung tinuod ang gisulti nga rebelde siya. What if madamay mi? What if madamay ang akong mama o papa o tibok pamilya? Walay tingog-tingog nga nigawas ko sa kwarto ni Evelyn. Nisaka ko sa akong kwarto sa taas o nagpinsar kung usay angay na kong buhaton. Human sa pila ka oras na kunahuna, ninaog ko sa ubos o giadto sa room si Evelyn. Diya pa siya, pero nagsambilay na sa iyang bag. Evelyn, ikasubo kay nako nga di na ko mapastay ni mo din sa mua. Nahadlok ko para lang mama, basin si bako ug madamay pa sila. Matod ko pa nga to niya. Dili na ko nimo kinahanglan hinginlan pa Ariel. Mulakaw na ko og daghan king salamat sa imong kaayo nga gipapuyo ko nimo dinhi bisan og usa lang ka gabi. Dako na kayong nabuhat nimo nako sa imong pagpahigda nako diri. Gisave ko nimo sa pwede nga dautan nga may tabo nako. Matud pa ni Evelyn Papa Joe. Way sa payan Evelyn. O kinaot pa nga save ka sa imong pagpauli, pag-amping. Matud ko pa nga to niya. Nigawas siya sa kwarto. Isundan ako siyang tanaw samtang naglakaw sa gawas sa gate. Diyang himpit na siya mawa. Si Evelyn, gikuha na ako ang akong cellphone o gitawagan sa messenger si Amelie. Hi Ariel, mapiyo pagabot na ako. Gikapoy pigyo ko kay taas kayong flight. Uy, matod pa ni Amelie na ako. Kibaw ko, gikapoy ka. Mga nitawag ko para mag I love you. Para mawa ang imong kapoy. Sweet pa na kong tubag nga to kang Amelie. Dito pa na ko na-realize nga nung atat na atat kay ko kang Evelyn. Tungod kay na-challenge ko niya sa iyang pagka-misteryoso. Pero the moment nga nailhan na nako siya, nawa ang gibati nga interes o gugma kunuhay para niya. Honestly, nailisan og kahadlok. Kinsa di mahadlok, niasdang ko sa lugar nga wa ko masayod kung unsa pagkadelikado sa maong lugar o pagkadelikado sa akong gibuhat Papa Joe. Anda kong pasalamat na ako. Ngawa na ko dayon na ug patay sa iyahang mga igsuon nga iyang giingon. 1 week after, usa ka balita nga ako namasahan sa newspaper, mga tao nga membro sa rebuilding grupo nakaengkwentro sa mga kasundaluhan ug daghan ang nakabsan sa kinabuhi. Usa na niini ang usa ka babae nga giinganlan og alias Evelyn. Alias Evelyn, so di gyud ito mao ang iyang pangan nga iyahang gitug-an nako. Gibati nako ang kaguol para niya. Sayang ang iyang kinabuhi nga iyang giusikan. Di po ko mo judge niya. Siyang gituhuan pero kung nagpuyo pa lang siguro siya subay sa balaod, basin, buhi pa siya. Karon, rest in peace, Evelyn. Sa pagkakaroon Papa Joe, nagpaabot na lang ko nga muli si Amelie karong umaabot nga February para
dungan mig celebrate sa Valentine's Day. Unya magpa civil wedding mi. Ang plano nga kung makasal namin duha, iya kompetisyonan para adto nami mamuyo sa Amerika. Thank you so much Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong kaagi sa kinabuhi ug gugma. Ang ako masulti lang gyud sa mga lalaki nga ay mo pataka ug hasmag kay abigwapa ilha usa ninyo para matugkad gyud ninyo kung unsa ba gyud ang imong gihigugma. Kay basin magbasol ka. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat imong magtatampo, Ariel.